pinag-usapan doon na hindi pwedeng ibunyag, pero naka-formulate na po ng legal strategy. We maintain na hindi po pwede on the basis of the ICC warrant na damputin po siya without going through the judicial system ng ating bansa, ng bansang Pilipinas. Hindi pwede yung warrant ng ICC. That is a mere scrap of paper in Philippine jurisdiction. Pero paano yun, sir, yung paparecognize daw nila sa RTC yung ICC warrant? May proseso yon para ma-recognize yung warrant na yon. Unang-una, hindi pwede magwawagay-way ka lang ng warrant katulad ng ginagawa ni Colocoy na Trillanes. Kailangan yun pong warrant na yon ay authenticated through diplomatic channels. May proseso po dyan. Then, yan po ay itatransmit sa Department of Justice. Ang Department of Justice ay maghahain ng petition for extradition at yung petition for extradition na yun ay sa local courts po natin ihahain. Doon po magkakaroon o hindi magkakaroon ng warrant. Yung local courts po natin ang magde-decide kasi yun pong granting ng extradition is subject to the provisions of Presidential Decree 1069 and the procedure provided for by the rules promulgated by the Supreme Court last year, yung tungkol sa extradition. So hindi pwede pong i-shortcut yun. There can be no shortcuts basta due process ang involved. Sapagkat hindi pwede i-shortcut ang karapatan ng bawat mamamayan. Attorney, gaano po kahaba yung proseso na yun? It weeks ba? Months before... According doon sa proseso na inihain ng Korte Suprema, no, itinalaga ng Korte Suprema, merong 30 days ang RTC para mag-decide after hearing kung i-grant o hindi ang extradition. Ngayon, kung ano man ang desisyon ng Korte ng Regional Trial Court, halimbawa, pinayagan niya ma-extradite si Senator De La Rosa, appealable pa po yun sa Court of Appeals. In which case, habang nakaapila, hindi pa po ipapatupad yung extradition. Hihintayin po yung 90 days para magdesisyon ang Court of Appeals. Saka lamang po pwedeng i-implement kung isusustain ng Court of Appeals yung desisyon ng Regional Trial Court. So yun po ang process at wala po tayong pwedeng i-shortcut doon sapagkat otherwise malalabag po sa ating constitutional right to due process and the right to be arrested only for a warrant issued by competent judicial authority. Attorney, nakausap niyo po nakapag-meet na po kayo kay Senator Bato? Oh, matagal po at marami pong pinag-usapan. Kamusta siya, Attorney? Okay naman siya. He is bothered not for himself alone but for the sanctity of the Senate at yung sa ating pag-shortcut at pagwawalang pag-ignore o pagyuyurak ng mga proseso natin dito. Bilang isang mamabata, syempre malungkot siya na ang batas ng Pilipinas ay ayaw sundin ng ating gobyerno just because of a foreign warrant. Gaano kasakit yun na para tayong sunod-sunuran, natataranta tayo sa mga utos ng mga banyaga. Okay? Okay na po. Salamat po. Sobrang daming presence po ng ating mga kapulisan dito sa labas ng Senado.
parating pa po. Dami. Yan, may bagong parating ulit. Sarado na. Sarado na yung kabilang bahagi ng kalsada. Yan, oh. Itong kabilang side ng Jokno Boulevard, sarado na po. So ito po ang sitwasyon ngayon dito sa labas ng Senate ngayong Martes ng hapon. Sitwasyon ngayon dito as of 3:27 PM sa labas po ng Senate. Ayun yung pinakagate ng Senate. Ang ginagawa po namin, ilan lang kami rito, pero lahat po tayo ang makikinabang. Tandaan po ninyo, ang maisog, hindi po yan kalaban sa gobyerno. Kami po, kinakalampag lang po namin ang natutulog nating gobyerno. Dahil rapat namin na wala tayong presidente na nag-manage sa Pilipinas. Ang nagmando po, nagtimon sa ating bayang Pilipinas ay ang kanyang mga alipores o kanyang mga advisor. Wala siyang sariling initiative. Maliban po sa araw-araw, nasa Supreme Court kami para ipanawagan ang habeas corpus ni PRRD. Ay pumunta rito sa Senado upang protektahan ang aming senador na si Bato de la Rosa. Kasi hindi na mga tarungan ang ginawa nila kay Bato. Hinabol
sa hagdanan hanggang third floor. Yun pa, may isang tao na putang ina ng